Hi everyone! Welcome to the Empath Archives, another love reading. Timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid for this reading. Spirit guys, send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance ang nais mong ipabatid sa amin. Mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig ang nais mong ipapatid sa amin. Spirit guides, send me messages. Anong love connections ito? Lessons in life and guidance ang nais mong ipabatid for this reading. Judgment. Two of Wands, Two of Swords, Magician, Chariot, Six of Wands, the Hierophant. Kuha pa tayo ng isa. Another energy. Bottom of the deck, Three of Wands. Merong Two of Wands, merong Three of Wands. Ang lakas ng energy dito na yung ex mo to. Ang lakas. Kasi nandito yung judgment. Maari kasi yung judgment na yan. Ito na yung sabihin natin. Yung person mo, ex mo, maaring namulat na yan, natauhan, nagising, nagbago, napagtantunan niya sa buhay niya, lahat ng kanyang kamali ang nagawa sa iyo. At ngayon, na-realize na niya na ikaw talaga yung mahalaga sa buhay niya, na nasaktan ka niya, at nais niyang magkaroon ng panibagong pagkakataon. Kaya naman yung person mo, Two of Wands, Three of Wands, keep thinking of you. Ang dami niyang mga binivisualize and minamanifest na what if bigyan niya ako ng pagkakataon, bigyan mo siya ng pagkakataon, what if maging kayo muli, what if mapatawad mo siya. Ang dami niyang plano para sa inyong dalawa, kung sakasakaling bigyan mo siya ng pagkakataon bumalik sa buhay mo, ang dami niyang minamanifest. At ang maganda dito, nandito yung the Chariot, nandito yung Six of Wands, yung Hierophant. Pero, ang energy mo, Two of Wands. Syempre nga naman, nasaktan ka ng taong to. Minahal mo siya ng tunay, ng lubusan, pero nasaktan ka ng taong to for whatever reasons. Kung bakit kayo nagkahiwalay, maybe sa a lot of differences, maybe mas inuna niya yung sarili niya, na taken for granted ka. Pwede ring third party. Third party kasi na hindi naman yan another person eh. Third party means pwede rin naman yung another priorities in life. Na parang feeling mo hindi ka priority. Feeling mo hindi ka mahalaga. Doon nasasaktan ka. Kasi hindi mo nararamdaman na mahalaga ka. Dahil iba yung inuuna niya, pinapriority niya. Natitaken for granted ka. Kaya naman ngayon, masakit para sa'yo, kaya lumayo ka na lang sa taong to. Then, nang nawala ka sa buhay niya, dun niya napag-isip-isip at dun niya lubusang naramdaman yung kawalan mo sa buhay niya. Kaya naman, dahil malayo na kayo sa isa't isa, dun ka naman niya iniisip. Kung ikaw naman, hindi mo na siya iniisip, lagi pong tandaan na kapag ang energy mo, habol ka ng habol, no, yung parang pinipilit mo siyang kausapin, layo naman siya lalo siyang lalayo. No, yung parang ikaw yung tinatatad mo siya ng message kahit hindi na siya sumasagot. Gino-ghost ka niya, ghosting na. No, tantanan mo na, hayaan mo siya, bigyan mo siya ng panahon. Kung ayaw niya pang makipag-usap dahil maaring hindi pa siya handa, hayaan mo siya, palayain mo siya, let go, let God. No, it takes time, it has a process. Ganun din para sa'yo. Ang gawin mo,
Magpaka-busy ka, mag-focus ka sa sarili mo, at wag mo na siya munang pakaisipin pa. Let go mo na lang kay God. Let go mo sa universe. At darating yung panahon na yung taong yon na dating hinahabol-habol mo, na ngayon hindi mo na siya hinahabol, ngayon mararamdaman naman niya, bakit kaya ganun? Di ba parang dati nangungulit to ang kulit-kulit nito Kahit ayoko siyang makausap o kahit ayokong sagutin yung mga tawag or text niya Pero bakit kaya ngayon bigla na siyang tumahimik at hindi nagpaparamdam? Doon. Ang energy niya ngayon, ikaw naman ang iisipin niya. No, parang mapapagtanto niya, bakit ngayon hindi ko na siya nararamdaman, hindi ka niya nararamdaman, that's the time naman na siya naman ay walang tigil kakaisip sa'yo. At dun ka niya mamimiss. So magandang po yun. Because ganong klase talaga yung energy. Kasi kapag habol ka ng habol, you chase someone na ayaw naman talagang kausapin ka pa sa mga panahon na yon, lalo mong pinabababa yung sarili mo, spiritually din. No? Pero kapag hinayaan mo yun, mag-focus ka sa sarili mo, you become more attractive, ang mangyayari niyan, yung person na yon ang makakamiss sa'yo. Kasi tinataas mo yung sarili mo sa pedestal, spiritually. At yung person naman na yon, mamimiss ka niya, hahanap-hanapin ka niya. At since hindi ka niya nararamdaman na, ikaw naman yung iisipin niya. Babalik yung person mo na yan. Maniwala ka. In God's perfect timing. Kapag kayo talaga para sa isa't isa, at ma-realize na niya yung kawalan mo sa buhay niya, babalik siya. Kung ano rin yung minamanifest mo, sa kanyang pagbabalik, magiging matagumpay na sa pagkakataong yan at maaring humantong na kayo talaga sa isa't isa. Maaring humantong ito sa pag-iisang dibdib at this time, dahil alam na niya ang kalagayan mo sa buhay niya at ikaw rin naman, binigyan mo siya ng time at ma-realize yung mga pagkakamali niya na ngayon nais na niyang itama. Mas magiging maganda ang takbo ng inyong relasyon. Okay? So yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow my Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.